Halos 100 sundalong kano na ang sugatan, mga eroplano, radar systems at mga base militar na napuruhan ng Iran. Ngunit bakit tila pumapalya na yata ang mga depensa ng Amerika na dati ay pinagmamalaki nilang halos imposibleng mapenetrate ng mga missile at drone ng Iran? Di naman kaya lumalakas na ang mga armas ng Iran at humuhusay na rin ang kanilang taktika. Kaya sa videong ito ay ating pag-uusapan kung paano nalulusutan ng Iran ang matinding depensa ng Estados Unidos, anong mga bagong sandata ang kanilang ginagamit, at kung gaano kaseryoso at ka-capable ang Iran na maglungsad ng isang ground operations laban sa mga pasilidad ng US sa gitnang silangan na nasa loob ng mga bansa sa rehiyon ayon sa huling banta ng mataas nilang opisyal. Mr. Kapag tumama ang isang Iranian missile sa mismong target nito, dalawang bagay ang posibleng nangyari. Nabigo ang air defense system na pabagsakin ito o mas masahol, hindi man lang ito nakita ng sapat na maaga. Yan ngayon ang mabigat na tanong matapos tamaan ang Muwafaq Salti Air Base sa Azraq, Jordan. Isang pasilidad na ginagamit ng mga puwersang Amerikano sa ilalim ng kasunduan sa Jordan. Sa unang ulat, 2 sundalong Amerikano ang nasawi at 1 ang nawawala matapos ang ballistic missile at drone attack noong Biyernes. Tinawag ito ni US Secretary of State Marco Rubio na isang missile na nakalusot matapos mapabagsak umano ang halos lahat ng paparating na banta. Ngunit pagsapit ng July 22, pero ito ang mas nakababahalang bahagi. Hindi ito iisang aksidente. Sa loob lamang ng 48 oras bago ang nakamamatay na strike, 2 beses nang direktang tinamaan ang parehong airbase. Dusi-dusenang tauhan ang nasugatan. Pagkatapos nito, nagpatuloy pa ang Iran sa pagkapadala ng mga missile at drone na muling sinalubong ng Jordanian air defenses. Ayon sa CENTCOM, dusi-dusenang banta ang kanilang nawasak noong July 17, ngunit inamin din nilang may ilang nakalusot at tumama. Kapag isang missile lang ang nakadaan, pwedeng tawaging tsamba, ngunit kapag paulit-ulit itong nangyayari sa parehong lugar, hindi na yon simpleng tsamba. Isa na itong malinaw na problema sa depensa. Maging si President Donald Trump ay nagbigay ng pahiwatig na hindi lamang mga Amerikanong operator ang humahawak sa depensa ng base. Sinabi niyang may ibang operators na pinayagang gawin ang trabaho at may banta silang hindi napigilan. Hindi niya ipiniliwanag kung Jordanian personnel, Joint Command Team, radar operators o ibang allied unit ang tinutukoy niya. Ngunit malinaw ang mensahe, kahit may pinakamahusay kang interceptor, wala itong silbi kung huli na ang babala. Mali ang tracking, hindi magkokonekta ang radar at firing unit o sabay-sabay na napakaraming target ang dumarating. At yun mismo ang taktika na pinaniniwala ang ginagamit ng Iran. Ayon kay retired Jordanian Lieutenant General Qasid Mahmoud, maaaring nagpapadala muna ang Iran ng mas simple at mas murang missiles o drones upang guluhin ang radar at ubusin ang atensyon ng defenders. Kasunod nito, ang mas dekalidad at mas eksaktong missiles na kayang baguhin ang direksyon sa huling 30 hanggang 40 kilometro bago tumama. Sa modernong missile war, ang depensa ay hindi lang palakasan ng armas. Isa itong laban sa oras, radar coverage, bilang ng interceptors at bilis ng desisyon. At sa Jordan, ipinakita ng Iran na kahit ang makapangyarihang depensa ng Amerika ay maaari pa ring mabutas. Ang mas malaking panganib ay hindi lamang kung gaano karaming missiles ang natitira sa Iran, kundi kung anong klase ang ginagamit nito at kung paano pinagsasabay-sabay ang mga pag-aatake. Kabilang sa pinakabagong sandata ng Iran ang Solid Fuel Khaybar Shekan, isang medium-range ballistic missile na may tinatayang abot na 1,450 kilometers at warhead na kayang magmaniobra habang papalapit sa target. Mayroon din itong Fatah-1 na tinatawag ng Iran na hypersonic missile dahil kaya umano nitong lumampas sa Mach 5 at magbago ng direksyon sa terminal phase. Ipinakita rin ng Iran ang Fatah-2, ngunit nananatiling limitado ang independenteng ebidensya tungkol sa actual nitong combat use. Sa pag-atake sa Jordan, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung Fatah ang eksaktong tumama, pero naniniwala ang ibang analyst na maaaring Khaybar Shekan o kahalintulad na maneuverable missile ang ginamit ng Iran. Hindi rin basta sabay-sabay na nagpapaputok ang Iran. May sinusunod itong tinatawag na saturation at layered attack. Sa unang alon, maaaring ipadala ang mas mababagal at mas murang Shahid-type drones kasabay ng simpleng missiles. Ang layunin ay hindi agad wasakin ang base,
kundi pilitin ang radar na subaybayan ng napakaraming bagay at hikayatin ang Patriot o iba pang interceptor batteries na magpaputok. Kapag abala na ang radar at nababawasan ang handang interceptor, saka darating ang mas mabilis at mas eksaktong ballistic missiles. Ang ilan ay maaaring magbago ng direksyon sa huling bahagi ng biyahe, kaya ang dating prediction ng air defense computer ay biglang nagiging mali. Sa ganitong paraan, hindi kailangang talunin ng Iran ang bawat Patriot battery. Kailangan lamang nitong gumawa ng mas maraming banta kaysa sa kayang habulin ng radar at missile crew sa loob ng ilang minuto. At hindi lang Jordan ang pinupuntirya ng Iran, ulit-ulit na nilang sinalakay ang mga lugar na ginagamit ng Amerika sa Bahrain, Kuwait at Qatar, habang may mga pag-aatake at Iranian claims din laban sa mga pasilidad sa Oman. Sa Bahrain, naroon ang headquarters ng US Navy 5th Fleet. Sa Kuwait naman, tinamaan maging ang isang power generation at water desalination facility na nagdulot ng sunog at pagkawala ng ilang generating units. Ipinapakita nitong hindi lamang base militar ang maaaring madamay, pati kuryente, tubig at mga sibilyang nakatira malapit sa target. Lumabas din ng isang mas kontrobersyal na ulat mula sa IRGC. Ayon sa Iran, tinamaan nito ang aircraft shelters at parking ramps sa Muwafaq Salti Air Base at nawasak umano ang hindi bababa sa 2 American fighter jets at 3 pang aircrafts. Sa iba pang pahayag, sinabi ng Iran na tinamaan nila ang mga hangar ng F-15, F-16 at F-35 pati mga MQ-9 drone. Ngunit mahalagang malinaw na claim ito ng Iran at hindi pa independenteng nakukumpirma at hindi pa inilalabas ng Pentagon ang kumpletong battle damage assessment. Gayunman, hindi imposible ang ganitong pinsala. Noong Marso, tinamaan din ang Prince Sultan Air Base sa Saudi Arabia. 5 American aerial refueling aircraft ang nasira sa lupa. Sa isa pang strike, ilang eroplano ang napinsala. Hindi bababa sa 15 sundalong Amerikano ang nasugatan at nakunan pa ang isang napinsalang E-3 Sentry radar aircraft. Kaya ang nangyari sa Jordan ay hindi isolated incident. Unti-unting natututo ang Iran kung paano hanapin ang butas sa depensa ng Amerika. At sa bawat missile na nakakalusot, tumataas ang posibilidad na mas maraming eroplano, base at sundalo ang matamaan sa susunod na wave. Pero hindi lamang mga fighter jet, radar at gusali ang nawawala sa bawat matagumpay na pag-atake ng Iran. Ang pinakamabigat na kapalit ay buhay ng mga sundalo. Ang mga napatay sa Muwafaq Salti Air Base na sina First Lieutenant Tyler James Feehan at Private Isabella Gonzalez at Sergeant Angel Rampersad ay pawang kabilang sa 10th Army Air and Missile Defense Command. Sila mismo ang bahagi ng unit na sinanay upang mag-operate at sumuporta sa mga sistemang nagpoprotekta laban sa missile at drone attacks. Ibig sabihin, ang tumamang missile ay hindi lamang nakalusot sa depensa, tinamaan ito ang mga taong may tungkuling panatilihing gumagana ang depensang yon. Nung una, 2 sundalo lamang ang kumpirmadong patay at nawawala pa ang isa, ngunit matapos matagpuan at makilala ang kanyang labi, umakyat sa 3 ang nasawi sa Jordan. Kasabay nito, 12 ng personnel ang ginamot dahil sa concussion, blast injuries at iba pang pinsalang dulot ng magkakasunod na pagsabog. Ang concussion ay maaaring tawaging minor sa opisyal na talaan, pero hindi ibig sabihin ito na walang epekto. Maaari itong magdulot ng matinding sakit ng ulo, pagkahilo, pagkawala ng balanse, problema sa memorya at hirap sa pagtulog. Inamin ng Pentagon na halos 100 American service members ang nasugatan mula nang muling lumakas sa mga pag-atake noong July 7. Ayon sa kanilang pahayag, 96% sa mga ito ang nakabalik na sa duty. Ngunit hindi nila agad ipinaliwanag kung saang mga base naganap ang lahat ng pinsala, kung ilang Iranian strikes ang aktual na tumama, kung gaano kalaki ang mga nasirang kagamitan. Dito nagsimula ang panibagong labanan, hindi na sa himpapawid kundi sa impormasyon. Inakusahan ng New York Times ang Pentagon na hindi agad ibinunyag ang ilang Iranian attacks at mga casualty na dulot ng mga ito. Mariin itong itinanggi ng Pentagon at sinabing mali at mapanira ang paratang. Iginiit naman ng pahayagan na nakabatay ang kanilang ulat sa maraming opisyal na direktang nakakaalam sa military operations. Pero kahit alin pa ang papanigan, isang bagay ang malinaw. Mas malaki na ang pinsala kaysa sa unang nakikita ng publiko. Mula nang sumiklab ang digmaan noong February 28, umakyat na sa 18 ang bilang ng mga namatay na American service members at mahigit 500 ang nasugatan. May mga napatay sa Iranian drone strike sa Kuwait, sa pag-atake sa Saudi Arabia, sa pagbagsak ng KC-1
135 tanker sa Iraq, sa helicopter crash sa Arabian Sea, sa pagsabog ng isang Iranian drone habang sinusuri sa Iraq at ngayon sa direktang pag-atake sa Jordan. Kaya hindi na maaaring sabihing ligtas sa mga sundalong Amerikano dahil lamang wala silang nilalaban ng Iranian troops sa lupa. Ang digmaang ito ay nilalabanan mula sa daan-daang kilometro ang layo gamit ang missile, drone at radar. At habang tumataas ang bilang ng mga kabaong na iniuuwi sa Amerika, lalong lumiliit ang puwang ni President Trump para umatras ng hindi gumaganti. Ang tanong ngayon, hanggang saan dadalhin ng Amerika ang paghihiganti at anong target sa Iran ang susunod nitong wawasakin? Pagsapit ng Martes ng gabi, July 21, inilungsad ng Estados Unidos ang ika-11 sunod na gabi ng airstrikes laban sa Iran. Muling umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa Tehran habang iniulat din ang pag-activate ng air defense sa Tabriz. May mga pagsabog ding narinig sa mga port city ng Chabahar at Konarak, pati sa Bushehr, ang lugar kung saan naroon ang nag-iisang operational nuclear power plant ng Iran. Ayon sa CENTCOM, hindi lamang missile launchers ang pinuntirya, binomba rin ang military operation centers, aircraft hangars, drone storage facilities, maritime weapons, communication sites at logistics infrastructure. Ang opisyal na dahilan ng Washington, mahinain ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz. Mahigit 30 barko na umano ang sinalakay o hinaras ng Iran sa loob lamang ng 3 buwan. Pero maaaring paghahanda lamang ang mga target na ito para sa mas malaking pag-atake. Hayagang sinabi ni US President Donald Trump na maaaring sunod ng bombahin ang tinatawag na Pickaxe Mountain o Kue Kolang Gazla, isang napakalalim na underground complex malapit sa nasira ng Natanz nuclear facility. Pinaghihinalaang maaaring naglalaman ito ng mga bagong centrifuge at pasilidad para sa uranium enrichment na hindi pa lubusang nasisiyasat ng International Atomic Energy Agency. Hindi ito ordinaryong bunker. Tinatayang 80 hanggang 100 metro o higit pa ang lalim ng ilang bahagi nito sa ilalim ng bundok. Mas malalim ito kaysa maraming pasilidad na dinisenyong tamaan ng karaniwang bunker buster bomb. Posibleng gamitin ng Amerika ang napakalaking GBU-57 Massive Ordnance Penetrator na dinadala ng B-2 bomber. Ngunit kahit ang bombang yon ay maaaring hindi sapat upang tuluyang wasakin ang lahat ng silid sa ilalim ng bundok. Maaaring kailangan ang paulit-ulit na pagtama sa parehong punto o ang pagsira sa mga entrance tunnel, ventilation system, kuryente at komunikasyon upang ikulong at paralisahin ang buong pasilidad. Sinabi ni Trump na tatamaan nila ang lugar sa lalong madaling panahon at napakabigat ng gagawing pag-atake. Inamin pa niyang hindi siya karaniwang nag-aanunsyo ng target ngunit wala na raw magagawa ang Iran upang pigilan ito. Agad namang nagbabala ang Qatam Al-Anbiya Military Command ng Iran. Ang pag-atake sa Pickaxe Mountain ay itinuturing nilang pagpapalawak ng digmaan sa buong rehiyon. Kapag nangyari yon, tatargetin naman ng Iran ang lahat ng interes ng Amerika, pati ang mga bansang kakampi na tumutulong at nagbibigay ng base sa mga puwersang Amerikano. Kasabay nito, kumilos din ang mga Houthi sa Yemen. Nagbanta silang harangin ang mga barkong patungo sa mga pantalan ng Saudi Arabia sa pamamagitan ng Bab el-Mandab Strait, ang katimugang pasukan ng Red Sea. 2 tanker na may kargang Saudi crude oil para sa China at India ang napilitang bumalik at humanap ng ibang ruta dahil sa bantang ito. Ibig sabihin, hindi na lamang Strait of Hormuz ang nanganganib kapag sabay na nagulo ang Hormuz at Bab al-Mandab, 2 pinakamahalagang lagusan ng langis at kalakalan sa mundo ay maaaring maipit. At sa puntong yun, ang digmaan ay hindi na lang laban sa Amerika at Iran, buong mundo na ang magsisimulang magbayad. Pero kapag patuloy na binubomba ng Amerika ang mga nuclear facility at command center ng Iran, kaya ba talagang sumagot ng Iran sa pamamagitan ng direktang ground o naval attack laban sa mga pasilidad ng Amerika sa rehiyon ayon sa pinakahuli nitong banta? Ang malinaw na sagot, kaya nitong maglungsad ng limitadong pag-atake. Ngunit napakahirap gawin ang isang malakihan at matagalang ground invasion. Walang direktang land border ang Iran sa Bahrain, Qatar, Jordan at Saudi Arabia. Para makarating ang regular Iranian army sa karamihan ng US bases, kailangan itong tumawid sa dagat o dumaan sa ibang bansa. Ang malalaking convoy ng tangke at sundalo ay madaling makikita ng American satellites, surveillance aircraft at drones. Kapag lumabas sa mga ito sa bukas na kalsada, maaari silang bombahin bago pa makarating sa target. Mas posible ang mga tahimik at mas mapanganib na paraan, Quds Force operatives, special forces at mga kaalyadong milisya. Sa Iraq at Syria, may mga armadong grupong sinanay at sinuportahan ng Iran. Maaari silang umatake sa maliliit na outpost, convoy, supply depot at air defense position gamit ang rockets, drones, roadside bombs o mabilisang raid. Maaari ring magkaroon ng sabotage sa fuel depot, power station, komunikasyon at mga pantalan.
Ngunit maging ang proxy strategy ng Iran ay humina na dahil ang ilang milisya ay inuuna na ang sariling interes at ayaw madamay sa isang digmaang maaring magdala ng matinding pang-aatake mula sa Amerika. Sa dagat, mas seryoso ang kakayahan ng Iran. Hindi nito kailangang talunin ang buong US Navy. Kailangan lamang nitong gawing napakadelikado at napakamahal ang pagdaan sa Persian Gulf. Mayroon itong fast attack boats, suicide craft, coastal anti-ship missiles, armed drones, torpedoes, midget submarines at naval mines. Maaari nitong pagsasabay-sabay ng maliliit na bangka, missile at drone upang piliting hatiin ng isang warship ng Amerika ang atensyon at bala nito. Maaari ring palihim na maglagay ng mina sa shipping lanes o sa paligid ng daungan. May patunay na sa kasaysayan ng Iran na hindi ito blankong banta. Noong 1987, isang Iranian cruise missile ang tumama sa tanker na Sea Isle City. Noong 1988 naman, muntik nang lumubog ang USS Samuel B. Roberts matapos tumama sa isang Iranian mine. Kamakailan, nagpaputok din ang Iran ng missiles at drones at nagpadala ng maliit na bangka laban sa mga American destroyer na dumaraan sa Strait of Hormuz. Bagaman, walang bagong barkong Amerikano ang tinamaan. Kaya rin itong salakayin mula sa dagat ang radar stations, fuel terminals, offshore platforms at mas maliliit na coastal facilities. Ngunit ibang usapan ang paglusob at pag-okupa sa isang malaking base gaya ng headquarters ng 5th Fleet sa Bahrain. Ang ganitong amphibious assault ay nangangailangan ng maraming barko, air cover, tuloy-tuloy na supply at libu-libong sundalo, mga kakayahang hindi kayang protektahan ng Iran laban sa buong puwersa ng Amerika. Kaya ang pinakamalaking panganib ay hindi isang Iranian army na biglang sasakop sa Gulf. Ang tunay na banta ay sabay-sabay na missile, drone, mina, sabotahe, proxy raid at naval swarm attacks mula sa maraming direksyon. Hindi kayang manalo ng Iran sa direktang conventional war laban sa Amerika, pero kaya nitong pahabain ang digmaan, pumatay ng mas maraming sundalo, guluhin ang langis at kalakalan at gawing napakamahal ng bawat araw na pananatili ng Amerika sa rehiyon. At kapag umabot doon, maaaring walang tunay na mananalo, ngunit milyon-milyong ordinaryong tao ang siguradong magbabayad. Sa susunod na mga araw, mas malaki pa rin ang posibilidad na paglala ng giyera kaysa agarang kapayapaan. Patuloy ang pag-aatake ng Amerika habang nagbabanta ang Iran ng mas malawak na pagganti kapag tinamaan ng mga nuclear facility nito. Ngunit hindi pa tuluyang sarado ang pinto ng diplomasya. May panukalang 10 araw na tigil putukan mula sa mga tagapamagitan at sinabi ng Washington na bukas pa rin ang negosasyon. Ang magiging susi ay kung kayang ihinto ng magkabilang panig ang sunod-sunod na pagganti. Kapag may isang malaking base, barko o nuclear site na matatamaan, maaaring tuluyang sumiklab ang regional war sa rehiyon. At sa puntong ito ay wala nang balikan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.